May dalawang senador di umano na gumagapang na sa matamis na kampo dyan kay VP Sara Duterte. Paalala, ito yung mga senador na kakapanalo lamang dyan sa alyansa. Nako, babaliktad na ba? Halain mo ba naman yung resulta ng halalan? Mukhang alanganin sila. At netong nakaraan lang, yung pa-party-party nila, isang taga-alyansa lang na tumakbong senador ang nandon sa party-party. Ibig sabihin, hindi lang dalawa ang planong bumaliktad na. Pero itong dalawa kasi na to, ay talagang gusto nilang makausap si VP Sara. Baka tungkol dun sa impeachment, or baka magpaliwanag sila kung bakit nandyan sila sa alyansa. Duterte pa rin naman pala. Ako may idea ako dito kung sino-sino tong mga to. Ito po sa post po ni Joey Smith Medina. Pero si Maharlika, alam din niya kung sino yan. Panoorin po natin, may nabanggit siyang pangalan dyan. From a very reliable source. Dalawang alyansa winners ay nangulit makipag-meet kay VP sa Inday Sara Duterte last night to explain their side and clear na they are against the impeachment. Bawal pangalanan muna. Alam na this. Tapos ngayon, ay pag-uusapan pa ng mga senador kung itutuloy nila yung impeachment. At paalala ha, nandyan na si Marcoleta. Isa siya sa makapagpaliwanag kung anong nangyari sa Kongreso. Galing siya sa Kongreso. Kung anong nangyari. Kung totoo ba yung papirma-pirma nila dahil sa ebidensya na nakita nila or baka sa budget lang pala. Andyan si Marcoleta, tandaan nyo, atapang atao yan, hindi atakbo yan at may paninindigan. Ito po yung, ito naman, siyempre sinili po natin yung sasabihin din tungkol ni Maharlika dyan. Siyempre hindi magpapatalo yan, may puting ahas yan. Itong sabi ni Maharlika tungkol dyan. Ng alyansa, mga kababayan, kasi watak-watak na nga sila. O tignan mo mismo, yung dalawang senador na yan, according sa ating source, di ba, ay nakipag-meet up na sa kampo ni prinsesa ng ating Kalawakan, di ba? Ng prinsesa ni Inday. Hindi ko lang alam kung si Inday ang kausap o yung yung BFF ni Inday. Marami namang BFF yan. I'm just not sure kung sino. Pero actually alam ko, pero wag na. Wag na, baka ma-pinpoint pa, di ba? Baka magurgur pa yung... Kung ako ang... hindi na ako magugulat dyan. Nung eleksyon pa lang, may tumawid na, di ba? May lumipat na. Ngayon pa kaya pagkatapos ng eleksyon ay mukhang maraming nandun sa matamis na kampo ni VP Sara. Magpapaiwan ka pa ba? Magpapaiwan ka dyan, tapos yung taga Mindanao, galit dyan. Paano na yan? Hindi lang sa Mindanao, sa Visayas, may ibang lugar na nakita natin sa resulta ng halalan. Mga OFW. May mga ibang OFW din na iilan lang, pero hindi natin alam kung anong dahilan nila dyan. Baka kasama sa 1530 yan. Karamihan, nakikita ko sa resulta. Talagang landslide. Yung balita ko, pati yung mga kapulisan at kasundaluhan natin, kahit tahimik lang, ay mukhang may nakita akong resulta ng boto nila ha. Pero salute sa kanila kasi kahit papano, bumoto sila ayon sa konsensya nila. Kaya saludo po at tayo dyan sa mga men in uniform. Kahit nandyan si Torre. Ewan ko lang kung sino yung binoto ni Torre. Di ko lang alam kung sino ha. At dito naman sa sa impeachment, habang tumatagal, mukhang galabo-labo na Malabo na. Sa tingin ko talaga, wala. Kasi po, unang-una, nagkabukingan na. Nakaraan, nagsalita na rin po yung alyansa campaign manager mismo binuking kung paano nagkaroon ng pirmahan yan sa pagpapa-impeach di umano kay VP Sara. Tapos, meron nang nanggaling pa dyan sa Kongreso na naging senador ngayon. Tapos, ito naman si Claire na medyo Claire yung pagsalita niya nitong nakaraan na hindi daw pinupush ng administrasyon yung pa-impeach na yan. Ayaw daw. Sinong may gusto? Tapos, ito ang malupit. Yung si Amy Marcos, kahapon lang, gustong kasuhan yung mga pumirma sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Kasi kalukuhan din naman talaga yon. Pumirma ka para ma-impeach yung tao, pero ang dahilan mo, iba. Dapat pumirma ka para ma-impeach yung tao dahil kailangan niyang ma-impeach dahil sa maling ginawa niya, pero hindi yung dahilan nung iba at meron pang nagsalita na iba at meron pa kung ma-impeach si VP Sara, matuluyang ma-impeach, wag naman sa Senado,
Tapos yun na naman dahilan dahil sa ganyan. Ay sa tingin nyo, mananahimik ang taong bayan. Ang dapat ma-impeach yung may ginagawang kabangagan. Ang dapat ma-impeach yung mga may problema dyan sa budget na nasa Supreme Court na. Kailan kaya ang oral argument nila? Mukhang nagbago ng date ha. Hindi yung pumirma ka lang para ma-impeach yung tao dahil sa budget. Ay, wala yan. Ako na ang magsasabi sa inyo, kahit yung mga hindi nga abogado, kahit yung mga walang masyadong alam sa batas, dito pa lang sa 1+1, alam na nila ang sagot dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Goodbye.